At this point in time, mga minamahal ko, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya't bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, hiniling ko po ng lahat ay daglian na, alerto ng tumayo. Alerto na mga minamahal. Praise the Lord. At narito po ating mong pinagpalang mga aral, ating mong beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel. Our beloved elder, let us pray, dakilat mapagpala namin Diyos. Ama namin sa langit, amin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapon, amin kang tao sa pusong pinasalamatan, nilulhati, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin, pangsama-samang sambahin ka. Hallelujah! Na may kalayaan sa lugar na ito. Maraming salamat sa paglangis mo sa naunang yugto ng aming banal na gawain at sinagawa. Ang aming pong mga pagpupuri, aming pong mga pagpakikinig ng mga patotoo. Ang mga awitin, yung mga awit na minadaramay na pagkatamis na presensya hanggang sa katapatan ng mga anak sa patuloy na pagbibigay. At muli, sa mga sandaling ito, Panginoon, aming pag-aralan ng iyong mga salita. Ngunit sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, patuloy kaming nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, lalo na yung mga anak, hugasan yung banal na dugo, magusa krus ng Kalbaryo ang aming mga pagkakamali at mga pagkakasala. Huwag na itong magiging hadlang upang aming maunawaan ang iyong mga salita at pangungusap sa hapong ito. At aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang sa mga parehong pangalan ni Jesus. We bind the power of darkness, cast out from our midst and anoint the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Yung mainam yung ating lakasan, yung hallelujah, praise the Lord, maminamahal, upang lalayas ang masamang espiritu na minsan andiyan na nakapatong sa ating talukap mata para imbes tayo makinig ng Ebanghelyo, tutulugan natin. Amen. Amen. Kaya pumalakpak ng malakas, mag-hallelujah, praise the Lord. Amen. Upang masamang espiritu ay hindi makaporma. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulahati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved and honorable Assistant Pastor, ang ating beloved Mama Dear, na nasa piling ng ating mahal na Panginoon sa langit, na tayo po ay tinutunghayan araw-araw. Amen? Amen? Ating pong binabati siya ng magandang maligayang kaarawan. Tuwang-tuwa po siya, maminamahal, habang atin pong isinasagawa ang papuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hindi natin siya nakakalimutan. Amen? Amen? Ang ating dearly beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. At atin pong binabati ang kalaminamahal butihing mga anak, mga apo at mga manugang, ang ating pong beloved pastoral workers, ang ating pong beloved elders, at sa lahat ng mga kapatiran na kasama natin narito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating malapan. Welcome po sa ating mga beloved visitors. Amen. Pinagpala kayo dahil amin kayong nakakapiling at subaybayan po ninyo ang kakaibang gawain na inyo pong matutunghayan. Amen. At kakaiba po, minamahal, dahil hindi po ito kapariho ng ating kinagistang relihiyon. At sa hapong ito, tulad ng aking ipinangako, atin pong pag-aralan at kumuha kayo ng kwaderno, papel. Atin pong pag-usapan ngayon, maminamahal, ang 7 seals o 7 tatak. At ito po ay napakahalaga. The 7 seal. Ito'y napakahalaga na dapat pag-aralan dahil iniiwasan ito ng karamihan dahil sa dahilan, maminamahal, na hindi pa sila ready
Hindi pa nila matanggap dahil hindi basta-basta mga minamahal ang pangitaing ito no ang ating beloved John the Beloved ay ikinulong doon sa Isles of Patmos. Sa island o sa Isles of Patmos. Doon ikinulong si John the Apostle, the Beloved, John the Beloved, yung brother po in flesh ng ating mahal na Panginoong Hesus, noong siya nagkatawang tao. Mayroon siyang pangitain, maminamahal, at atin itong pag-aralan, ngunit 6 lang po dito ang ating matitake up dahil yung pang-7 ay sunod-sunod na po nating babalangkasin dahil doon po nakasalalay ang 7 trumpet at 7 wrath, yung bowl o brat. So, yun ang atin pong kasunod na tatalakayin. Pero ngayon, atin munang alamin itong 7 seal. Ang ibig sabihin dito, mga minamahal, para sa kaalaman ng mga anak ng Diyos na narito at sa mga bisita natin, ito po ay malapit nang mangyayari at ayon po sa pananampalataya at pagtuturo ng man of God, ng ating dearly beloved pastor, maaring ito, mga minamahal, ay mararanasan natin dahil ito po ay nagpo-fall sa Great Tribulation period. At maaring, ang sabi nga ng Mateo, paiksiin ng Diyos ang mga araw alang-alang sa kanyang hirang. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya hindi tayo pwedeng maging kampante. Amen. Amen. At para sa inyong kaalaman, para sa ating kaalaman lahat, bago natin buksan itong 7 seal, na 6 po ang ating pag-usapan at pag-aralan sa araw na ito, atin munang alamin kung sino po ang karapat-dapat magbukas nito. Dahil hindi po basta-basta itong buksan, maminamahal, ayon sa banal na kasulatan, kaya nga po iniiwasan ito ng karamihan ng mga pastor, karamihan ng mga mangangaral na tatalakayin. Dahil ang maghihirap po dito ay mga Kristiyano na palamig-lamig, mga hindi sumasampalataya na mga kababayan natin, yung mga tao sa mundong ating ginagalawan. Yung ayaw maniwala, na sa kabila ng lahat, maminamahal, sinisikap itong pag-aralan upang hindi magiging mangmang ang mga nataguriang mga tunay na mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Atin munang basahin ang Apocalypse, Revelation, chapter 1 o chapter 5, verse 1 up to 7, at italon po sa 9 at 12. Makinig kayong mainam, maminamahal, sa ating babasahin diretso na sa Tagalog, dahil marami itong ating babalangkasin. Mamaya, may pipiliin lang po tayong basahin sa English. Kindly, basa. Yung misakla ng Apokalipsis, ang kabanata ay 5, ang talata ay 1 hanggang 7, talon sa 9 at talon sa 12. Amen. Ito po ang sinasabi. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angkan ni Juda at ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay,
na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 Espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanyang kamay, niyoong nakaupo sa luklukan, sa 9. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat dangkan at wika at bayan at bansa. Sa 12, na nagsasabi ng malakas na tinig, 12 kapatid, 12. sa 12, na nagsasabi ng malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kaluwalhatian at pagpapala. Pagpalain po ng Malapanginoon ang kanyang mga salita natin pong binasa. Amen. Ang tanong, binasa natin lahat. Sino po ang karapat-dapat? Sino po ang karapat-dapat na magbukas sa aklat? Ayan, mga minamahal, hindi kasi kayo sumusubaybay, basta't basa lang ng basa. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe mga minamahal, ang sabi ng ating binasang talata, walang karapat-dapat ni isa. Ang dami naghamon na buksan ang aklat ng, ang sabi niya mga minamahal, ang 7 tatak. At ang sabi ng ating binasang mga talata, sino po ba ang namatay na binuhay? Sino ba ang nagbigay ng kanyang dugo na ngayon tuwing Holy Supper, atin pong inaalala ang kanyang mga pagsasakripisyo? Amen. Sino po ba? Mukhang malayo ang ating isip, ang ating puso. Ituon po natin dito sa ating pag-aaral para maminamahal. Hallelujah. Hindi tayo, hindi ako, hindi kayo magiging mangmang. Amen. Amen. Ang sabi rito sa ating binasang talata, si Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, siya lamang ang karapat-dapat magbukas ng aklat upang sabihin ano ang tatak, ano ang 7 tatak. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hindi po kasi yan ang ating sintruhan sa ating pag-aaral. Ang ating sintruhan sa ating pag-aaral ay yung 7 tatak. 6 po ang ating pag-usapan. So unahin po natin ngayon na talakayin ang unang silyo o unang tatak dito po sa Apokalipsis 6 talatang 1 hanggang 2. Praise the Lord. At commonly, this is known as the God's judgment start. Dito po magpasimula ang paghuhusga ng ating mahal na Panginoon. Kapag binuksan na po niya itong tatak na ito, ang sabi rito, maminamahal, dito na po magpasimula. Ngayon, maminamahal, hindi natin alam. Dahil ngayon, umaalingaw-ngaw na atin munang basahin ito para kayo na ang maghusga, tayo na mismo ang mag-aral nito. Atin itong aralin, atin itong namnamin, pakaisiping mabuti. Isa sa puso, isa sa isip. Baka maminamahal, tayo po'y magiging biktima na tayo po'y maiwan sa kanyang muling pagbabalik. Kayo po'y makapaghanda at makapagbantay ano-ano po ang mangyayari sa sanlibutang ating ginagalawan. Basa. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanatay 6, ang talatay 1 hanggang 2, ito po yung sinasabi. At nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak at narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog. Halika! At tumingin ako at narito, ang isang kabayang maputi at iyong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong. At siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maraming mga scholars po dito na deceived. Akala nila ang mahal na Panginoong Hesus itong tinutukoy dito. Maminamahal, remember, Satan is a great deceiver. Amen. Ang ating pinag-usapan dito, si Jesus, kung siya pa yung sasakay sa kabayong puti, siya na nga ang nagbukas
Ang sabi ron, ang kordero na aking nakita, ang siyang nagbukas sa unang tatak. Nakita niya ang kabayo lumabas, nakasakay, isang nakaputi, maminamahal na may korona. Hallelujah! Amen! Na napakaliwanag, maminamahal, na He is the great deceiver. Ito na po, maminamahal, yung sinasabi pong magiging Antichrist. Ito na po, maminamahal, yung Antikristo na magpapakilala na siya yung Kristo, na marami pong madideceive, maraming taong maniwala. Amen. Amen. Ang sabi rito, He will conquer and conquer more. Talagang kanyang pagtatagumpayan, maminamahal. Sa lahat ng mga latest na nanonood, palaging naka-update kung ano na po ang pangyayari. Ngayon sa mundong ating ginagalawan, kumikilos na po ang Vatican at ang Amerika na nagkaroon ng connivance po yan. At ipakilala na nila sino ito. Maaring mangyayari ito anytime na ang sabi ng banal na kasulatan, ipangaral ang mabuting balita. Buksan ang pangunawa ng lahat ng mga mananampalataya. Dahil kapag kayo'y maiwan, pakaisipin ninyo, dahil anytime mag-rapture, maminamahal, kung hindi ka karapat-dapat sumama sa pagdagit ng mga banal, maiwan ka. Bantayan ninyo itong ating pinag-aralan. Dahil ang sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. It will come to pass. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, anong ating narinig na balita? We cannot travel anymore without vaccine certificate. Ano pa? Kailangan may swab test. Kahit bakunado ka na, may swab test pa. Grabe ka sigurista. Pero lahat ng ito, maminamahal, ay this is all lie. Itong lahat ng ito ay pawang kasinungalingan lamang. Ginagamit, maminamahal, hallelujah, ng mga makapangyarihan. Dahil sa ayaw natin at sa gusto, hallelujah, pagkatapos nating mabasa itong apat na nakasakay sa horses na ito, pagkatapos nating mabasa itong apat na cell, ilagay ninyo sa inyong isipan, sa inyong puso, 1/4 of the total population ng buong mundo na ngayon, alam natin, inaabot ng 7 billion, more or less. 1/4 po dito, mamamatay. So, ang 1/4 po dito is 1 billion 750 million ang mamamatay. Ano na ba ngayon ang atin pong nararamdaman? Itong COVID-19 pa lang, milyon-milyon na. Amen. Pero ang pinag-usapan dito, billion. Billion. Kikilos na daw. Hallelujah, ang Antikristo. Magpakilala na, sasakay, maminamahal, sa kabayong puti. At ang sabi rito, He will conquer. Kanyang magiging conqueror siya sa buong mundo. Maaring gagamitin itong vaccine. Maaring gagamitin, maminamahal, anumang mga pamamaraan. Hallelujah! Upang i-deceive ang tao. At pakaisipin ninyo, pakaisipin nating lahat, maminamahal. Pinahihintulutan ito ng ating mahal na Panginoon. Sinulat, naging vision ni Sandy Bilabid upang maging aware ang mga anak ng Diyos. Sinulat ito, pag-aralan ito, upang makapaghanda ang mga anak ng Diyos. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Second cell will be open. Dito po, sa 3 at 4, ituloy natin ang basa. Revelation chapter 6, verse 3 and 4. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 6, talatay 3 hanggang 4. At nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, halika, at may lumabas na ibang kabayo
na kabayong mapula at ang nakasakay dito ay pinagkalobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang makapagtayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Amen. Ayusin pagbasa. Ano yan? Upang mangagpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Dito maminamahal, hallelujah, pakihanda ang Mateo 24 talatang 6. The red horse, hallelujah, symbolizes sa pasimulang war and humor of wars. Magkaroon po ng digmaan. Ang ibig sabihin dito, maminamahal, pakibasa ang 26 o 24 talatang 6, pag lumabas daw po ang pula, ang mapula, alam naman natin kapag mapula, dugo, dadanak ng dugo. Kaya magpasimula, maminamahal, ang grabing gera. Pakibasa Mateo chapter 24 verse 6. Ganito pong sinasabi, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailang ito'y mangyari, datapwat hindi ba ang wakas? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Asahan daw po nating mangyayari ang lahat ng ito. Magkaroon ng gera. Sisiklab maari ang Third World War. Ngayon, nagkainitan na diyan sa West Philippine Sea. Talagang, ngayon, ginagamit na yan, maminamahal. At ginagamit na ng lahat para lahat ng may pakinabang ay makinabang. Pero hindi ninyo alam, sa ayaw natin at sa gusto, amen? Amen? Pag binuksan na po ang pangalawang tatak, ang pangalawang silyo, amen? Ng mahal na Panginoon, lalabas ang kabayo na may nakasakay, na pulang-pula, maminamahal. Hallelujah! Nang sabi rito, nagsisimbolo ng gyera. Magkaroon ng terribling gyera. Alingaw-ngaw ng gyera. Ngayon nga, maminamahal, hindi pa rin natitigil yung kanilang pagpapasakit sa bansang Israel. Amen. Amen. Pero, malalaman natin na lahat ng ito na mangyayari, maminamahal, ay nasa tribulation period na po tayo dahil ang suma total nitong ating pinag-aaralan, ulitin ko po, 1/4 po ng population ang mamamatay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung hindi ka natatakot na hindi mo ipagtrabaho ng mainam ang iyong kaligtasan upang hindi ka na aabot dito sa mga digmaang ito, upang hindi ka na aabot dito sa mga pagbukas ng mga silyong ito. Dahil kapag binuksan ang silyong ito, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, magkaroon na po ng pasimulang kahirapan ang buong mundo. Ngayon nga, pandemic pa lang. Wala lang makain ang tao. Halos magpataya na. Hallelujah! At grabe na ang paghihirap. Ano pa kaya kung mangyayari pa itong gera? May pandemic na, may gera pa. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya saan pupulutin ang tao? Kaya hindi talaga natin maminamahal. Hallelujah. Masasabi, saan tayo patutungo kung walang Kristo na nagmamahal sa atin? Na sa tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, nananawagan, mga anak, ipagtrabaho ninyo inyong mga kaligtasan. Huwag kayong manlamig. Huwag kayong manlulupaypay. Huwag kayong tumingin sa mga bagay na ikalulupaypay, ikawala ninyo. Magpatuloy kayo sa inyong paglilingkod sa akin. Ang sabi naman ng Panginoon, dahil darating ang araw, bago darating ang mga salot na ito, magbabalik ang Diyos, kukunin kanyang buhay upang magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At now, the third seal is coming. Sa 5 at 6, sinabi rito, maminamahal, sa Revelation chapter 6, verse 5 up to 6, at pakihanda ang Mateo 24 talatang 7. Praise the Lord. Kindly. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang talatay 6, ang kabanatay 6, ang talatay 5 hanggang 6, ito po yung sinasabi.
At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika!" At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maitim, at iyo'y nakasakay, dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, "Sa isang denaryo ay isang takal na trigo, at sa isang denaryo ay 3 takal na sibada. At huwag mong ipahamak ang langis at ang alak." Amen. Praise the Lord. Matthew chapter 24, verse 7. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi, "Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako." Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pangatlong silyo, ang pangatlong tatak, kapag nabuksan, ang ibig sabihin ng black horse, maminamahal, nalilitaw, magkaroon ng terribling tagutom. Magkaroon ng inflation ang mga bansa. Ano na bang nangyari ngayon? Di ba? Bumagsak na ang ating inflation. Inabot na ng 14.9 yata yung nakaraan. Higit pa daw nung Second World War. Sumadsad ng gusto. Amen? Ang sabi rito, yun na ninyong naririnig sa awitin, isang tinapay, bibilhin ng a bag of gold. Magpataya na sa gutom. Kung mayroon ka mang inaani, tinatambak mo, ilulot ka. Pasukin ang mga lagayan mo ng pagkain, pasukin ang Bible, papatayin ka pa pag hindi ka magbibigay ng kanilang makakain. Grabe! Ito ang pangatlong silyo na kapag nabuksan ito, kabag-abag ang ating kapwa Pilipino, ang ating nanay, ang ating tatay, ang ating mga kamag-anak na hindi pa kumikilala kay Kristo. Kabag-abag sila. Dahil saan sila kukuha ng makakain? Ngayon nga lang, wala kang ipadidi sa sumususumong anak. Halos magkandahirap ka na maghanap. Paano makakain? Ano pa kaya? Kung isang tinapay na pandesal, bibilhin mo ng limpak-limpak na ginto. Alam natin, ang isang ginto ngayon, isang kilong ginto, it costs 1.8 million. Pero you can just imagine, limpak na ginto, isang tinapay lang. Kokontrolin. Hallelujah, ang pagkain. Tingnan ninyo ngayon sa inyong palibot, ano nang kinokontrol. Nung dumating ang ASF, kinokontrol ang baboy, nagpapadala ng iba't ibang mga import dito sa Pilipinas. Lahat-lahat, anuman. Minsan, ang bigas, tinitira ang bigas. Kung inyo napapansin, maminamahal, itong mga sinyalis na ito po'y mga palatandaan na huwag ka nang patulog-tulog sa iyong pananampalataya. Dapat iakbang mo na ang iyong pananampalataya. Huwag kang manatili na palagi na lang sa panlalamig, panlupay-pay, tinitingnan mo ang kamalian ng iyong kapwa, pero yung mali mo, hindi mo tinitingnan. Kinakailangan dito, maminamahal, maging masinop, magiging wise ang Kristiyano. Kinakailangan ng Kristiyano ngayon, maminamahal, ay makatiyak sa kanyang sarili. Hallelujah! Ang iyong sarili ay hindi maliligtas ng ninuman. Ang aking anak ay hindi ko maliligtas yan. Ako man ay hindi ko maliligtas. Hindi ako maliligtas ng anak ko. Kinakailangan kanya-kanya ang kaligtasan. Ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginginig kung ibig natin na tayo ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Gusto natin tuwing linggo lang tayo nandito. Kung mag-rapture ng Miyerkules, dadaan ka ngayon dito sa mga mangyayaring ito. Ulitin ko, lahat ng ating tinatalakay, mangyayari at mangyayari ito. Pero ako'y naniniwala, tulad ng sinasabi ng ating dearly beloved pastor, hindi ito mararanasan ng mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Dahil tayo ay handang-handang i-rapture, handa-handa tayong kukuning buhay ng ating mahal na Panginoon kung tayo magpakainit, maglingkod sa Diyos. Iwanan ang mga trabaho tuwing Miyerkules, dumalo. Huwag alalahanin ang Sabado.
Dahil ang kalusugan at ang kalakasan, imbento ng mahal na Panginoon, mag-overnight tayo. Amen. Napakaganda ng ating pinag-uusapan last overnight. Medyo sa totoo lang, maminamahal, ngayon, dinaramdam ko pa ang sakit ng aking tiyan. Pinasok ng asido, pinasok ng lamig. Halos gusto kong bumaba dahil mayroon akong tungkuling gagampanan. Ngunit hindi ko kaya, halos gagapang ako. Pero sinusubaybayan ko kayo diyan sa taas at napakalaki ng aking TV sa kwarto para yung live natin, mapapanood ko kayo sa mga patutunin nyo, sa mga sinasabi ng lahat ng mga tumatayo sa pulpito. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Pang-apat na silyo ay bubuksan na. Sinabi ng Revelation chapter 6 verse 7 and 8. Basa, kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 6, talatay 7 hanggang 8. At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika!" At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla. At ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. At ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. The pale horse come out at ito na po ang nakakatakot. Sinabi rito, death. Ang dala ay kamatayan. At ang sabi ng ating binasa, one-fourth, ikaapat, ang mamamatay dahil sa kagagawan ng best. Kaya nga, maminamahal, itong una at apat na silyo ay nangangahulugan ito ng bagsik ng Antichrist na pahihirapan ang lahat ng tao, mahirap o mayaman, maliit o malaki, bata o matanda, lahat na minamahal ay dadanas ng ganitong kahirapan ayon sa nakitang vision. Kaya ni-reveal ni John the Apostle o John the Beloved ang mga bagay dito upang maghanda ang mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya itong apat na horses, puro destruction. Sabi ko nga sa inyo, mamamatay ang 1,750,000,000 ayon sa ating napag-alaman na 1/4 of the 7 billion population ng buong mundo. Apat pa lang yan. At pagdating dito sa pang-5 silyo at pang-6 na silyo, makinig tayo dahil mayroon pong mga great deceiver, lalo na yung ika-6 na silyo, may nagkiklim dito na sila daw yung mensahero na 144,000. Sila daw yun, yung mga witnesses na wala namang sinasaksihan. Hindi nila alam anong binabasa nila sa Biblia. Itong 144,000 na pinili ng Diyos, take to 12,000 every tribes, ng 12 tribes of Israel, ito po yung i-spare ng mahal na Panginoon na pagkatapos nating umakyat sa langit, pagkatapos nating ma-rapture, maiwan sila para yung ating minamahal na mga kapwa-tao, lalo na yung mga may Kristiyano pa na maliligtas, sila yung ating pag-uusapan dito sa ika-5 at ika-6 na silyo. Sila yung mga ngaral, itong 144,000 na coming from the 12 tribes of Israel. Tigto 12,000 sila. Naunawaan po ba ninyo, maminamahal? Naintindihan po ba? Lahat ng makaunawa, pumalakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Ulitin ko po,
let your ear lean unto me. Kindly, maminamahal. Buksan niyo yung inyong isipan at inyong tainga sa sinasabi ko. Itong number 5 na silyo, bubuksan na ng malapayunot yung pang-anim. May connivance ito dahil itong ikalimang silyo, mga Kristiyano ang tinutukoy dito na nagrireklamo nang sabi nila, malapayunot, how long? Kailan mo kami ipagtanggol? Hallelujah! Niyurakan na ang aming mga dignidad ng 4 na horses na yon. Ang dami nang namamatay na natili kaming faithful dahil yung 144,000 na mga ngaral, maminamahal, na iiwanan dito, mga ngaral sila ng mga ngaral. Hallelujah, ipangaral pa rin itong ating ipinapangaral. Ngunit, ito na yung sinabi ng mahal na pastor. Maring ang tsansa ay 1 of 1%. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag kayong matulog, minamahal. Tinutulugan ninyo itong napakahalagang aralin. Kindly po. Mahal namin kayo, ayaw namin kayong maiwan na makararas pa dito. Basahin natin ang ikalimang silyo. Dito po sa Apokalipsis 9 hanggang 11 at pakihanda po ang Lucas 21 talatang 9 at 36. Kindly, praise the Lord. Amen. Sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata 6, ang talata ay 9 hanggang 11, at Lucas 21, 9 at 13. At 36. 36, amen. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Apokalipsis, ang talata 6, ang talata ay 9 hanggang 11. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoon, banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipinaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatay na manggaya nila. Sa aklat ng Lucas, ang kabanata ay 21. Ang talata ay 9, talon sa 36. Ganito po ang sinasabi. At pagka kayo'y nakakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, ay huwag kayong mga sindak, sapagkat kinakailangang mangyari muna ang mga bagay na ito, datapot hindi pa malapit ang wakas. Sa 36. Datapot magpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ito, maminamahal. Ang karugtong po dito na mga talata ay atin pa pong masumpungan. Ito pong sa 144 na sinabi dito po sa Matthew chapter, Revelation Revelation chapter 7 verse 1 up to 9 or up to 10. Maminamahal, ito yung sinabi ko kanina na 12 tribes pinanggagalingan ang mga ngaral. At ito pong nagrireklamo na ito na ating nabasa na binuksan ang panglimang silyo, sila po maminamahal ang mga ngaral, yung 144,000. Kaya nga, maminamahal, hallelujah, mamaya o sa kasunod nating pag-aaral, nagkaroon ng kalahating oras na pananahimik sa kalangitan. Dahil tinitingnan ng malapayong tinitimbang ng malapanginoon, hallelujah, ang mga daing ng kanyang mga tinubos, yung kanya pong, yung mga maiiwan sa mga ngaral na 144,000. Yung mga bunga
ng kanilang pinangangaralan, yung maiiwan, maminamahal, sa rapture, na sinabi nga natin, mayroon na lamang kayong 1 of 1%, dahil ayaw talaga ninyong makinig sa aming mga pangangaral, sa mga pangangaral ng ating mahal na pastor, na kinakailangan i-maintain natin ang ating buhay espiritual. A perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, will be brought to heaven. Mararapture. Amen. Amen. Nabanggit kanina sa patutuo, hallelujah, na, hallelujah, ating mahal na kapatid, hallelujah, lagi nating nire-remind, binabaliwala, mga kasalanang sinasadya. Sinabi ng Hebrew chapter 10, verse 26 and 27, wala ng Kristong ipapako pa kung sasadyain mo paulit-ulit na gagawa ng kasalanan. Maiwan kayo sa rapture of the church. Kasama kayo dito ngayon dahil alam na ninyo ang katotohanan. Pagdating ng 144,000 na mga preachers, 12,000 per lahi ng 12 Israel descendants, yun pong 12 Israelita, mga anak ni Israel na 12, hallelujah, mga ngaral sila, malalaman ninyo, kaya maminamahal, ito na ang sasabihin ninyo, ito na yung pinangaral sa amin, hallelujah, kaya hindi kami nakasama sa rapture, kaya kayo po'y aming laging nire-remind, 1 of 1%, kaya sabi ng ating mahal na pastor, bakit kailangan pa na mag-suffer tayo? Na kailangan pa tayong pahirapan ng 4 na nangabayo diyan. Bakit pahirapan pa tayo dito sa pang-5 silyo at yung pang-6 na silyo? Grabe na. Diyos na po ang may gawa, hindi nagawa ng tao. Diyos na po. Paano natin malaman? Ito na yung sinabi ng propeta ng Diyos. Sabi ng propeta ng Diyos, darating ang lindol na intensity 50. Yun ang sinabi ng Matthew chapter 24, verse 1 up to 3, na lumapit ang kanyang mga apostol nang sabi, kailan ba ang iyong pagbabalik? Ang sabi ng mahal na Panginoon, wala kayong nakikitang building dito na hindi mapulpog, magiging buhangin. Ito'y lilindulin, maminamahal. Dahil pag binuksan na po yung 6 cell, amen, yung pang-6 na silyo, yung pang-5 silyo, ulitin ko, yung mga nagrereklamong mga Kristiyano na sila'y dumadalangin, nagsasabi sa mahal na Panginoon, kasama dun sa 144,000 na mga mangangaral, na nangangaral, na nag-aantay, na sinabi ng propeta ng Diyos, mayroon na lamang kayong 1 of 1% dahil sa pugutan na, amen, ang inyong kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang bawat mananampalatay magsipaghanda. Basa, Revelation chapter 6, verses 12 up to 17. Praise the Lord. At pakihanda po ang Isaiah chapter 2, verse 11 and 19. At pakihanda po ang Matthew chapter 24, verse 7 and 8. At yung sinabi kong Matthew chapter 24, verse 1 up to 3. Kindly praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanatay 6, ang talatay 12 hanggang 17, ito po sinasabi, at nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak, at nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo, at ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na sinasambulat ang kanyang mga bungang bubot, pagka hinahampas ng malakas na hangin, at ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan, at ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw na kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo. Amen. Amen. Praise the Lord.
Isaiah chapter 2 verse 11 and 19, Matthew chapter 24 verse 7 and 8, at 1 to 3. Kindly. Himisakla ng Isaya, ang kabanata 2, ang talata ay 11, talon sa 19, ganito ang sinasabi, ang mga tanging mapagmataas ng tao ay mabababa at ang mga mapagmataas ng mga tao ay mahuhutok at ang Panginoong mag-isa ay mabubunyi sa kaarawang iyon. Sa 19, at ang mga tao ay magsisipasok sa mga yungib ng malalaking bato at sa mga puwang ng lupa sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kamahalan. Pagka siya'y bumangon upang yaniging may kapangyarihan ang lupa. Sa aklat ng Mateo, kabanata 24, ang talata ay 7 at 8, balik sa 1 hanggang 3, ganito ang sinasabi, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimulan ng kahirapan. Sa 1, at lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga sumubaybay, nasundan ang ating pinag-aralan, napakaliwanag, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kung inyong nasusubaybayan, kaya sayang inyong tinutulugan. Yung iba maminamahal, nakayok-yok talaga, hindi naman overnight, kawawa naman. Alam niyo maminamahal, napakahalaga itong araling ito. Marireview ninyo ito kapag ni-rapture na kami, kayo na lang naiwan dito. Malalaman ninyo na itong lahat pala na sinasabi ko ay mangyayari at mangyayari. Amen. Amen. Nasubaybayan po natin, maminamahal, yung sinabi ko. Dito ang pang-anim na tatak kapag ito na binuksan, natural calamity. Diyos na po ang may gawa. Kalikasan na po ang may gawa. Ito na po ay magkalindol. Dito na po, maminamahal, yung kinatatakutan ng mga tao na bubuka ang mga bulkan. Hallelujah. Magsilabasan na po, maminamahal, yung mga balang na kagaya daw ng yung may naninipit sa harapan, mga anong hayop yan? Nasa harapan yung dalawang sipit, mga balang, maminamahal, kasing laki ng kabayo, mga agat, alakdan, yung alakdan, maminamahal, napakalaki, ito na ang papatay sa tao. Kaya ang tao, maminamahal, ang sabi ng ating binasang talata, maghahanap na, hallelujah, ng mga yungib, maghanap na ng mga balon, mga tatalunan nilang, mga matataas na bundok, gusto nilang tumalon, hindi sila mamamatay. Hanapin na nilang kamatayan. Hindi na nila makikita ang kamatayan. Ang Isaiah mismo nagsasabi. Nakita ni Isaiah. Si Mateo, nakita ni Mateo, sinulat ni Mateo. Si John the Beloved, dun sa Patmos. Lahat, mangyayari ito. Ngayon, may panahon pa ba para magpa-relax-relax ang mga Kristiyano? Kapag nire-rebuke tayo, pinangungusapan tayo, na tayo po'y magpakatinuna sa ating buhay espiritual, dahil hindi biro ang itapon sa dagat-dagat ang apoy. Ang uod at ang apoy hindi na mamatay. Marami nang nakarating sa impyerno. Hallelujah! Kung ikaw chismosa, papasok ang mga uod, napakalaki, malaki pa sa binti, kamay ng tao, labas-pasok sa lahat ng butas ng iyong katawan.
pati pahirap ng grabing init, alab. Lahat ay mararanasan mo yan. Hindi ka magpakatino na maglingkod sa Diyos. Samantalang ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-aaruga sa iyo, nakikita mo, nadidisgrasya ka, iniingatan ka ng mahal na Panginoon, binundol ka na ng tricycle, hallelujah, binundol ka na ng sasakyan, hindi ka na na mamagpag ka lang, iniingatan ka ng mahal na Panginoon, nakubid ka na, nakita mo kapangyarihan ng Diyos, binabaliwala mo, gusto mo pa talagang makita, nabuksan itong 7 silyo, 7 tatak na malapit lang nangyari, maaring nangyayari na sa kasalukuyan ng sabi ng Biblia, hindi maglaon, ayaw ng Diyos ng kanyang mga anak ay maghirap. Kaya tayo po na masumpungan, na karapat-dapat, hallelujah, sa unang resurreksyon, sa unang pagbabalik ng mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah, hindi ka nadadaan sa mga pinag-aralan natin na ito. Ang tangi mo lang gagawin, magpakainit kang maglingkod sa Diyos. Dumalo ka ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Magbigay ka ng may katapatan. Mamuhay ka ng may kabanalan. Lagi na ninyong naririnig ang inyong mga Facebook. Lahat, ang laki pa ng inyong mga ngiti. Naka-short kayo, naka-sleepless kayo. Hallelujah. May mga tinatago-tago tayong mga, hallelujah, ginagawa na hindi kaya-aya sa ating mahal na Panginoon. Yung mga pagtitiktok natin, paggawa natin, maminamahal, panunod natin ng mga ML na yan, na hindi kinalulugan ng mahal na Panginoon. Ayaw pa rin nating pasawata. Kung dadaan kayo dito sa ating pinag-usapan, kahabag-habag kayo, kahabag-habag tayo. Ngunit kung iniibig ninyo ang inyong mga sarili, pakamahalin ninyo ang mga aral na totoo. Pakamahalin ninyo itong ating mga pinag-uusapan dahil ito'y paalala para sa ating lahat upang huwag tayong mahulog sa mga kapahamakan na ito. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napag-usapan last overnight, the spiritual tug of war. Kailangan daw gapiin na natin ang ating dating pagkatao at ang bago ng pagkatao, ang mga mananaig. Pag sinabi mong, therefore, if any man be in Christ, he is now a new creator. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pag sinabi mong, all things are become new, sa langit walang bakla, walang tumboy. Amen. Amen. Pinangaralan tayo over familiarity. Walang pagkakaiba. Hihipo-hipo ka sa iyong kapwa lalaki dahil bakla ka. Hihipo-hipo ka sa iyong kapwa babae dahil T-bird ka. Hindi ka magmana ng langit. Impyerno ang patutunguhan mo. Sinasaway ka, ayaw makinig. Dahil sinasabi mong masyado na tayong namimersonal. Mahalaga ang inyong kaligtasan. Ang mahal na pastor, kung hindi tayo minulat sa katotohanan, hanggang ngayon, luluhod-luhod pa rin tayo sa mga ribulto. Pero ngayon, iba na ang ating niluluhurang ribulto. Sarili na nating ribulto. Kahit pilipitin mo pa yata ang tainga eh. Kahit pilipitin mo pa yung tagiliran, hindi na susunod. Dahil sarili lang nang masusunod, dahil sila ang tama. Isip-isipin niyo yan. Saan kayo nagiging tama? Nasa na yung hindi pa pala natin nagawa. Yung patakaran ng mga choir member dyan, na pinagpala patuloy ang uminggan, ando na punta sa kanila. Yung sa atin medyo nakalimutan kong iwanan ng budget, na iwanan ding ipaprint dahil inaantay pa yung magpiprint. Dahil hindi nila kaya yung gusto kong ipiprint na malaki. O rather, andito na pala. Inutusan yung isang choir member, natatawa-tawa lang, pinapadikit diyan, ayaw idikit. Inutusan ko isang elder, last Sunday pa yun. Hindi dinikit. Tatawa-tawa lang yung choir member na pinadidikit ko. Imagine, tatawanan mo yung iyong ginagawa na mali. Tatawa-tawa ka para kang si Satanas na tinatawanan mo ang sarili mo. Minamaliit mo na masyado ang mga nangasiwa sa iyo. Minaliit na ninyo masyado ang mga
nagmamahal sa inyo, nagmamahal sa inyong kaligtasan. Gusto namin kayong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya ibig namin kayong agawin sa kamay ng doblo. Hindi kayo nakikinig. Please, kung gusto ninyong isuka kayo at ibigay kayo kay Satanas, ibibigay ko kayo kung gusto ninyo. Bakit? Ang dami ninyong madadala. Ang dami ninyong malalason. Hindi kailangan dito ang lason. Kailangan dito ang pagmamahal. Pagmamahal. Pagmamahal na kahit ang kanilang kaluluwa, ang kanilang mga pagsasakripisyo, ginagawa na. Yung abang likod mo minamahal sa totoo lang, hindi ko kayang tumayo ngayon. Napakasakit ng aking tiyan. Punong-puno ito ng asido yata. Talagang halos hindi ko may labas. Pero sinisikap ko dahil gusto kong maabot ang inyong pangailangan. Dahil mahal na mahal kayo ng ating mahal na Panginoon. Kayo, ako, tayong pinagsasakripisyuhan ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Urgent yung utos, ilalagay para mabasa, tapos tatawanan ka. Sige kayo, baliktarin natin. Ako magtatawa sa inyo kung magtatawa ba kayo. Ang lalakas ng loob. Mamaya, malalaman ninyo kung sino kayo. Sa meeting natin, patatayuin ko kayo isa't isa para malaman ninyo yung mga pinagagawa. Mabot na tayo sa sukdulan. Tama na! Sabi ng ating mahal na pastor, iwasan ninyong mawala ng gana ang inyong pastor. Dahil kapag nagalit ang mahal na Panginoon, wala ng gana ang pastor ninyo. Extension kami ng ating dearly beloved pastor. Pag nawala ng gana ang mga nangangasiwa, ang mga beloved babies na minsan pinapari-pari pa ninyo, dahil malakas kayo, tingnan natin kung malakas kayo. Ito, binibigyan ko kayo ng pagkakataon, ayaw ninyong makinig. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon, ayaw ninyong magbago. Dumating na sa sukdulan, ayaw naming manatili kayong ganyan. Dahil tutularan kayo sa inyong mga maling ginagawa. Ang mahal na pastor, nung araw, kapag nag-utos at hindi kagad ginagawa, ako mismo nakaranas, pinagpo 40 days fasting ako. Yung ating kapatid na yan, binabaliwala yung utos, mahina sa'yo kapatid ang 21 days. Mag-fasting ka ng 21 days para mapatawad ka, bago ka kakanta uli, kung tatanggapin ka pa ng mahal na Panginoon. Dahil dumating na sa sukdulan, maring hindi ako ninyo naintindihan, pero later on, ayaw ko kayong aabot dito sa ating pinag-aaralan. Gusto ko maminamahal, tulad ng ating dearly beloved pastor na nagmamahal sa ating mga kaluluwa. Maranasan natin ang totoong pagmamahal ng ating mahal na pastor. Yung kahit ang kanilang buhay, ang kanilang ibinibigay. Dito maminamahal sa inyong lugar, 21 years, dito na kinuha ang aking mahal na kabiyak. O hindi totoo ang aming mga pagsakripisyo sa inyo. Di kami pwedeng magtagal dito. Ayaw ko magtagal ng ganong katigas na mga ulo ng mga tao. Pero nang dahil sa pagmamahal ng Diyos, sa pagmamahal sa aming mga puso, na kahit ano nang inyong ginagawa, okay lang, sige lang. Pero ngayon, puno ng salop para sa inyo. I'm sorry. Hindi na po pwede. Dahil tutularan pa kayo ng iba. Habang tayo tumayo, umawi tayo sa ating mahal na Panginoon, saka na natin talakayin ang ikapitong silyo. Dahil kasama po doon ang pagtatalakay ng 7 trumpet at 7 wrath of bowl. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Kung dadaanin natin sa kanyang mga utos, walang karapat-dapat sa mga mata ng Diyos. At kung timbangin, lahat ng tao ay kapos. Kung kaya't kailangan natin ng manunubos, di lamang propeta o kaya
isang anghel. Siya'y anak ng Diyos at tatawaging Emmanuel. Ikaw ay magdiwang o pinagpalang Israel. Sa kalooban niya, mayroon pa bang makapipigil? Matutupad. 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 Ang pinakabibiti, ang pinakahihintay, luhay mapapawi, walang hanggan ang buhay. Ang pinakabibiti, ang pinakahihintay, walang hanggan ang buhay. Handog ng may kapal, ang kalayaan sa kasalanan, ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan. Si Jesus ay babalik, siya lamang ang daan. Pangako niya sa langit ay may tagumpang lahat. Matutupad. 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 Ang pinakabibiti, ang pinakahihintay, luhay mapapawi, walang hanggan ang buhay. Ang bibiti, ang pinakahihintay, walang hanggan ang buhay. Matutupad. 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 Ang pinakabibiti, ang pinakahihintay, luhay mapapawi, walang hanggan ang buhay. Ang pinakabibiti, ang pinakahihintay, walang hanggan ang buhay. Matutupad. Amen. Praise the Lord. Pakibasa po ang 1 Peter. 1 Peter chapter 2 verse 11. Napakagandang bersikulo na hindi po napagtuunan last overnight. Sabi ng ating mga ngaral, be on guard. Don't be passive and complacent Christian. Pakihanda ang 1 Corinthians chapter 10 verse 5 at Mark chapter 14 verse 38. Kindly. Yung sa aklat ng unang Pedro, kabanata ay 2, ang talata ay 11. Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nagkikipaglaban sa kaluluwa. 1 Corinthians chapter 10 verse 5 in English. Then Mark chapter 14 verse 38. Amen. The book of 1 Corinthians chapter 3 verse 5. Who then is Paul and who is Apollos, but ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to 1 every man. Corinthians chapter 10 verse 5. Amen. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Dito po sa bago dumating, 23,000 ang pinapatay araw-araw ng mahal na Panginoon. Kinakagat ng ahas,
pinarurusahan, pinapatay ng mga kalaban dahil sa kasalanan, kumain, maglaro, pabayaan ang kanilang kaligtasan. 14 verse 38 ng Marcos, ang sabi rito, "Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak." Itong lahat na pinangungusap sa inyo, wala na kaming nilalaktawan sa Biblia. Sinabi ng lahat ng mga mangangaral. It is your choice. Nasa inyong pagpili ngayon kung bakit kayo nagkakaganyan. Dahil sa stubborn, wicked. Ngunit ang Diyos ay palaging naglaan ng kanyang dalawang kamay upang kayo'y mapatawad. Kapag kayo'y pinatawad ng mahal na Panginoon, humingi kayo ng tawad sa mga nangangasiwa, see to it that don't do it again and again and again. Whatever mistakes, sins that you've committed, do not do it and do it and do it again. Because even though we are but human, but still will be hurt. Nasasaktan kami. Tulad ng Diyos, ng mahal na Panginoon, nasasaktan ang mahal na Panginoon. Kung paulit-ulit na lang, ginagawa. Hindi na tumigil. Gusto pa yatang kidlatan ng Diyos. Gusto pa yatang patayin ng mahal na Panginoon. Gawin pang mamamatay tao ang mga nangangasiwa. Ganun na lamang ang aming pagmamahal sa inyo. Hindi kami nagkulang. Beloved, newcomers, mga bisita namin, hindi ko kayo pinagagalitan. Hindi ko kayo sinisirmunan. Ibig kong kayo'y makahabol sa mga totoong mananampalataya na nagmamahal sa inyo. Totoong mga mangangaral. Dahil lahat ay nagkakasala, lahat nagkakamali. No righteous, no not one. Lahat ay nagkakamali, nagkakasala. Paghingi natin ng tawad, huwag na tayong katulad ng baboy, balikan pa natin yung kasalanan. Lulublob ulit tayo. Katulad ng aso, sinuka na, kainin ulit yung kanyang suka. Tama na. Kristiyano tayong totoo. Yun ang sinasabi palagi sa pulpito. Therefore, if any man be in Christ, he is now a new creator. See to it that you are a new creator. Iwanan mo na, iwasan mo na ang yung dating pagkatao. Yung newness mo, yung pagiging tunay na Kristiyano na ang mga ngasiwa, mangunguna sa iyo. At kayong aming mga beloved visitors, ibig namin kayong makasama sa muling pagbabalik ng mahal na Panginoon. Darating ang panahon, hindi na pag-ibig na lang at pag-ibig dala ng mahal na Panginoon. Yung ating pinag-aaralan, ganun na ang mangyayari. Saan natin ilulugar ang pag-ibig? Ngayon, may pag-ibig pa kami. May pag-ibig pa ang mahal na Panginoon. May pag-ibig pa ang propeta ng Diyos. Ang mga beloved babies nila na inayayahan pa rin tayo sa ating mga pagkakamali, mga pagkakasala. Mag-fasting kayo ng 40 days, 21 days upang kayo mapatawad ng mahal na Panginoon sa mga pinagagawa ninyo. Kung ibig pa ninyo talagang maging karapat-dapat. Dahil nasobrahan na ang mahal na Panginoon sa inyo. Sa hapong ito, manalangin tayo, nagilat mapagpala namin Diyos. Ama namin sa langit, amin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang hanggang pasasalamat ang palagi namin pinapaabot sa iyo. Dahil ang iyong mga salita na aming palaging napag-aaralan ay nagbibigay sa amin ng liwanag upang tunguhin namin ang nararapat naming puntahan. Ibig namin na magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Mahal na Panginoon, ayaw namin na mapahamak ang aming minamahal, iniibig ng mga kapatiran. Lalo na mga nagmamatigas, hindi na naniniwala at hindi na nakikinig sa mga tamang payo at aral.
Ibinibigay namin ang kanilang mga kaluluwa sa iyo. Ikaw na pong bahala sa kanila. Dahil hindi sila nakikinig sa amin. Ngunit sa mga nakikinig pa, sa aming mga beloved visitors, aming minamahal na mga kapatiran na nagmamahal sa kanilang mga kaligtasan, patuloy mo silang panghawakan, kahabagang mainam. Anumang mga problema, mga suliranin, mayroon silang daladala sa hapong ito. Pagkaluban mo ng kumplitong kalutasan, kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Kung mga pananalapi man, abutin mo, malapang Jesus, mga trabaho nila, mga negosyo, mga hanap buhay, pagpalain mo sa lahat ng bagay. Umaasa kung malapang Jesus, hallelujah. Ang mga nanlulupaypay, nanlalamig, hindi na namin nakakasama, kahabagan mo silang ibalik sila, malapanginoon. Dahil ibig namin, hallelujah, madatnan mo kami gumagawa sa iba na laubasan na may kagalakan, na may kasayahan. Kasama sila, gumagawa ng banal na kalooban. Umaasa ko malapang Jesus, hallelujah, na sa lahat ng aming mga kahilingan sa hapong ito, tugunin mo sa mayamalang kaparaanan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, orderly beloved Pastor Will Distrad Almeida, dinadalangin ko ang lahat ng ito sa matamis na makapangyang pangalan ni Jesus, sa matamis at makapangyang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ipatong po ang inyong kanang kamay sa inyong mga ulo. Sa parte ninyong karamdaman, ang kaliwa. Banggitin ninyo asthma, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, tuberculosis. Hallelujah. Incurable sicknesses and diseases. Hallelujah. Demons of incurable sicknesses and diseases. Demonyo na kahirapan, di na mo panlalamig, palulupaypay. Cast out, my beloved brethren. Cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, asthma. Hallelujah. Rayuma. Hallelujah. Sakit sa tiyan. Hallelujah. Hallelujah. Cast out. Kabag. Cast out. In the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance. I pray right now. Be healed in Jesus' name. I'm healed in Jesus' name. Complete healing and deliverance, I pray. Right now in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. 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 Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, paminamahal. At bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, huwag magbibiro, maminamahal. Amen. Amen. Huwag magbibiro dahil ayaw ng Diyos na tayo po'y nagbibiro. Amen. Kaya ingatan po natin na talagang lahat ng ating ginagawa dito ay ating pangalagaan. Atin po itong pagyamanin. Amen. Amen. Huwag ninyong biro-biruin. Yung pagtalo natin 3 beses ang sigaw 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Seryosuhin ninyo upang kayo po'y uuwi na may kagalakan, baon-baon ng kalusugan, kalakasan ng pisikal na pangatawan, kagalingan ng inyong karamdaman. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabay-sabay tayo. Jump and shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin, sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto thee. Lord, great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Ating pong binibigay po pagkataon sa ating Holy Supper. Beloved Brother Noel Braganza. At pangunahan po tayo maminamahal sa ating pong Holy Supper. Praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamang Panginoon. God bless you po, our beloved ordained preacher, Blood Brother Buboy Nier, sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Habang ipinamamahagi po ang katas ng ubas at ang piraso ng tinapay, mga minamahal ko, para sa ating pong gagawing banal na hapunan. Tayo po mga minamahal ko, patuloy na makipag-ugnay sa ating pong pinakamamahal Panginoon. Sito Tekin po natin mga minamahal ko na maging karapat dapat tayo. We are worthy to partake this holy. Mga minamahal ko, itong banal na hapunan.
pag-aalala sa banal na sakripisyo na rin po pinakamama ng Panginoon. For Him to redeem us. Tayo po'y tumusid sa pagitan ng kanyang buhay, sa kanyang kabanal-banalang dugo, sa katawan ng kordero. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakampo, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong Habang ngayon'y kailangan ko, tulungan mo ako, Jesus. sa Kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habang ngayon'y kailangan ko, tulungan mo ako, Jesus. sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Purihin natin na pinakamamahal ng Panginoon. Sa tuwing sumasapit mga minamahal kong first Sunday of the new month, ay atin pong idinaraos mga minamahal ko ang sagradong bagay na ito. Ang pag-aalala sa kamatayan ng malang Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, na siya'y nagpakabayubay, hinamak, pinagsalitaan ng mga masasamang wika. Pero sa lahat ng mga binato sa Kanya, mga binamahal ko, hallelujah. Siya po mga binamahal ko, hallelujah, ay napakatata. Inisip niya tayo. Inisip niya tayo mga minamahal ko na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya let us be worthy. Hindi ordinaryong tinapay ang ating kakainin at hindi ordinaryong katas ng ubas ang ating inumin. Ito'y sumisimbolo mga minamahal ko ng buhay. Pinag-alayan ng malang Panginoon ng kanyang mismong sariling buhay. Kaya nga mga minamahal ko,
Anumang galit meron sa ating pong mga puso. We resent, mga minamahal ko. Tayo po, mga minamahal, nagiging mapait kapag tayo pinagbibigaan, pinamangaralan, at nagtatanim tayo ng sama ng loob, alisin po natin yan. Ang sino mang may sama ng loob ngayon, mga minamahal, sinasabi ko po sa inyo, ang sino mang may galit sa kanyang puso, ay hindi karapat dapat sumalo sa banal na hapunan ito. Maliban na tayo'y makahingi ng tawad sa Panginoon at makatanggap ng kapatawaran sa Kanya, then we're worthy to partake in this Holy Supper. 1 Corinthians chapter 11, verse 27. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. At sa mga oras na ito, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Meron tayong mga minahal na kasamaan ng loob. Meron tayong kinikimkim na galit. We're holding a grudge against our fellow. Against our preacher. Against our beloved pastoral workers. Mga binamahal ko, hallelujah. Manginig tayo. Humingi ng tawad sa ating mga pinagkamama ng Panginoon. Tumalangin tayo, mga binamahal, dakilang Diyos sa pagbanal. Narito po ako, mga Panginoon. Humingi ng kapatawaran sa ba't ako'y nagtanim ng galit. Nagagalaga ako ng sama ng loob sa aking puso. Ngunit gusto kong makasalo sa banal na hapunan na ito. At hiningi ko ng kapatawaran ng lahat ang aking mapagsalagsa. Ang iba magkakasala laban sa iyo. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng panalangin, beloved Pastor Evangelist Wildy Stradaldena, ng aming po mga minamahal na magagawa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinagmamahal ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Ang sabi po rito, mga minamahal ko, hallelujah. Ihanda na po natin, mga minamahal ko, ang kapiraso ng tinapay at ang katas ng ubas. Mga binamahal ko na ating mong mapagsasaluhan. Ang sabi ng versikulo 23 ng kabanatang 11 ng unang Korinto, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesucristo ng gabing siya'y ipagkanulo ay lumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Eat this bread in remembrance of me. Kanin po natin ang kapiraso ng tinapay na sumisimbolo sa kabanal-banalang katawan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. On 1 Corinthians chapter 11, verse 25. After the same manner, also he took the cup, and we had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as ye drink, in remembrance of me. Gaya hindi naman hinawakan ang sarong. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Inimin po natin ang katas ng ubas. Not just an ordinary grape juice. Ang kawalan dugo naman ng Panginoon. Namatay upang tayo'y matubos.
Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Na minsan ang pang minamahal ko ating pong maluwalhating na isa katuparan, ang ating pong banal na hapunan, ating Holy Supper, mga minamahal ko. At taken po natin mga minamahal ko ng bawat pagtitake po natin ng Holy Supper will be meaningful as ever. Amen? Kasi kapag talaga mga minamahal, hindi po natin in-internalize yung kahulugan po nitong Holy Supper na ito mga minamahal ko, hallelujah, magiging ordinary bread yan at magiging ordinary grape of juice yan, mga minamahal ko, na para lang tayong nagmimerienda. Hindi ito merienda, mga minamahal. Amen? Kundi ito po, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, ating pong ninanamnam. Amen? Para tayong nasa katawan ng mga Panginoon, hallelujah, na nagsasakripisyo. Amen? We're in the foot of Christ. Amen? Na alam natin kung paano ibinuhos ng malang Panginoon. Ang lahat-lahat. Ibinigay ang kanyang kaisa-isang buhay for us to be redeemed, matubos sa ating mga pagkakasala. So mga minamahal ko, hallelujah, tayo po ay darako sa ating mahalagang announcement. Mga minamahal ko, narito po ating beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen, praise the Lord. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo na po mga minamalubos sa kinahabagan sa buong araw na ito, mga minamahal. At tayo po ay talagang pinagpalang lubos. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen, para po sa ating po announcement, mga minamahal, ay tayo pagpatuloy po natin yung ating pagkuha ng ating pong ng halaga para sa ating proyekto. Ang ating project na pag-aayos natin ng ating bubong. Meron na po tayong mga nakuhang mga materyales at talagang gusto natin pagpatuloy yan para tuloy-tuloy na wala nang matutulo dyan, mga minamahal. Actually, on part ng ang number one talagang gustong project ng ating Beloved Ordinary Project, talagang magawin natin ang mural type yung ating ceiling, mga minamahal, para talagang pinagpala tayong lubos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ito po, mga minamahal, ang ating pong nakuhang special offering ay i-update ko lamang po kayo bago po sa ating pong pagkakaloob ng ating special offering. From July 11 to 23 ay nakakuha po tayo ng 4,007 pesos and 50 centavos. At July 25 is that Sunday, last Sunday is 630. July 28 is Wednesday, 353 pesos. At July 30, last Friday, ay nakakuha po tayo ng 165 pesos. All in all po, ay meron na po tayong nakuhang 5,155 pesos and 50 centavos. At dahil sa pagkuha natin ng mga materialis na po, ay meron na po tayong na-withdraw dito sa cash on hand natin. So, ang ating cash on hand currently ay meron po tayong 1,686 pesos and 50 centavos. Muli, ito ay ating pong dadagdagan at pwede pong mag-pledge. Amen. Sa mga gusto mag-pledge, mga minamahal, pwede po kayong lumapit sa ating pong Beloved Sisters Information o ihulog yung ating mga pledges upang ito po, mga minamahal, ay ating pong mamaya pa po sila palinyahin. Mag-giving pa tayo ng ating special offering. Sige po. Narito na po ang ating mga kapatid. Praise the Lord. At narito ang ating beloved brother Deo. Amen. Pangunahan po tayo sa ating mga pananalangin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sorry po. Ang ating kukunin ay blood offering. Ito yung ating blood offering. Ito yung ginagawa natin na tigwa 100 sa ating mga beloved parents, yung ating mga nanay at tatay. Tigwa 150 pesos naman yung ating pong mga ati, kuya at yung mga bata 35 pesos. Praise the Lord. Tuloy na po, Brother Deo. Ituloy na po yung ating pong prayer. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Mahal na Panginoon, nandito po, mahal na Panginoon, na kung saan aming pagkakaloob ng aming blood offering, mahal na Panginoon, sa bawat magkakaloob. Hallelujah. Iyong pagpalain at pagpalain sila ng material, physical, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Mahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga biyaya at pagpapalang ito, hallelujah. At sa mga nais magbigay, ngunit dahil makapagbigay dahil sa kawalan o Diyos, hallelujah. Muli siyang bigyan ng pagkakakitaan, mahal na Panginoon, bilang pagtanaw sa kabutihan na ginagawa sa amin, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin at walang hanggang pasalamat sa inyo po pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. At yung ating pong mga kapatid na beloved visitor, ay po, tayo po, mayroon po tayong tatlo ngayon, mga minamahal. At tanggapin po ninyo, mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, mayroon po reglamento ng kaligtasan, tatlo po yan. At tatlo ating isasagawa, pang-apat ay gawain na ng ating mahal na Panginoon. Unang-una yung tinatawag natin pananampalataya. Kailan natin manampalataya? Isang Diyos, walang iba ang ating mahal na Panginoong Isus. At ang pangalawa, yung ating pagsisisi. Kailangan magsisi tayo, mga minamahal. Hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. At ang pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Isus. At ang pang-apat, mga minamahal, ay ang bautismo sa Espiritu. Kung paano nakita nyo, mga minamahal, nanginginig, umiyak, yan po ay bautismo sa Espiritu Santo. At ang inyo gagawin ngayon ay pagtanggap sa mahal na Panginoon. Napakahalaga po, mga minamahal. Maaaring na ngayon, napakasimple na inyo gagawin, mga marcha lang. Amen. Pero so napakinggan natin ang mga 6 na selyo, mga minamahal, na dadaanin natin kapag hindi tayo naglingkod, ay talagang siguradong walang silbi yung gagawin nating pagmarcha. Sa totoo lang, mas grabe yung ating gaganapin. So let's prepare now. Ngayon na, this is the time for us to accept Jesus. Itaas po ninyo yung mga kamay, habang kasamaan po tayo ng ating mga beloved brethren, makiisa po kayo, mga minamahal. Ipikit po ninyo yung mga mata, huwag kayong tumingin kanino man. Ang kausapin ninyo ay ang ating mahal na Panginoon. Sabihin po ninyo lahat ng aking sasabihin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako po'y makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa iyong dakilang pangalan. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita, at sa katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan sa punahang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Kami na lamang po, mga minamahal, maging sa ating mga beloved elders, mga beloved workers, ay tayo lahat din magsama-sama, mga minamahal, sa ating mga beloved brethren, upang ipanalangin natin ang mga kapatid ito upang magpatuloy sila sa kanila pong paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Dakilang Diyos ang mahal siyang pangalan, mahal Panginoon Isus, sa pandalangin na aming ginagamit, Member Evangelista World Estrada, Almeida, din dalangin namin sa iyo, ang mga kalawang ito lumapit sa iyo. Ano man kanilang pangangailangan, sa oras ito, malapay ikaw, tumugon sa mayroong magkaparaanan, walang bagay na nalilingid sa iyo, malapay noon, at wala rin bagay na imposible sa iyo. Pagpalay mo po ang mga kapatid ito, nawa hindi ito natuli ng kanilang paglingkod sa iyo, simula pa lamang nawa ito, malapay noon. Ano man kanilang panalangin, malapay noon, din dalangin namin sa iyo, malapay noon.
na ang kanilang pangalan isulat mo dyan sa aklat ng buhay, dyan sa kalangitan, sa punang kanilang mamahal sa buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip silang katotohanan. Pagpalain mo sila lahat. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Magpabautismo po kayo mamaya. Hindi po kayo mababasa. Meron po tayong mga robe available po. Pumalakpak po muna lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo na po itadako sa ating po mga regular announcement, mga minamahal. Just a reminder, lahat po ay meron po tayong general meeting. Yung ating mga beloved workers, beloved elders, beloved choir members, and beloved instrumentalists, ay meron po tayong general meeting right after po ng ating pong closing prayer. Regular po natin itong ginagawa mga minamahal. Pinagpala tayo lubos sapagkat kapag every time meron tayong Holy Supper, ay meron po tayong meeting na ito, pag-uusapan natin at naalagaan tayo ng mainam. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po ituloy-tuloy sa ating pong mga announcement, mga minamahal, ay ang ating pong Sunday, tuloy-tuloy po tayo mga minamahal, dumalo tayo 3 times a week. Sabi naman na pastor, every Sunday, ang ating oras, kagaya kanina, alas 9 ng umaga, tapos po tayo ng alas 4 ng hapon. At yung ating Wednesday, this coming Wednesday, balik po kayo mga minamahal. Ang ating oras, 1:00 hanggang alas 5:30 po ng hapon. At sa Biyernes, this coming Friday, overnight prayer po natin, magdamagan po yan, ay alas 9 ng gabi ng Biyernes, natatapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Dito yan sa may number 157 Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. At tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong mga yung ating Bible studies. Bible study every Tuesday. Ang ating oras alas 2 hanggang alas 4 po ng hapon sa may Barangay Tubag, sa residence po ng ating mahal na kapatid, ating Brother Romy Benitez, sa San Carlos City, Pangasinan. Meron po tayong lay hands right after po ng ating pong closing prayer. And then kung meron po tayong mga gustong katanungan o gusto nyo magpa-counsel, meron din po mga minamahal sa ating mga beloved sisters, dyan po sa ating pong beloved sisters information, sa ating mga beloved brothers, dito po sa ating pong beloved preachers area. Kung meron po kayong mga gustong linawin, liwanagin, mga bagay na yan, lumapit lamang po kayo at ipapaliwanag natin ang mainam upang inyo pong maunawaan lahat ng bagay sapat. Sabi nga, kung hindi totoo at tama yung ating ginagawa, wala sanang kanser na gagaling. Walang COVID na gagaling. Amen? Dahil tama yung ating itinuturo, mga minamahal, lumalakip ang mga tanda at mga ebidensya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Meron po tayong child dedication and water baptism right after po ng ating pong closing prayer. Amen. Praise the Lord. At kung wala na, mga minamahal, wala na po, ay tayo na po mga minamahal ay tumayo at magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Mag-ingat, huwag magpaulan. Amen. Sapagkat huwag tayong magpabasa sa ulan. Sapagkat yung trangkaso, mahirap yan. Amen. Tayo po natin tumalain mga minamahal. Narito po ang ating mga kapatid, ating beloved brother at beloved elder, Brother Romy. Pangunan tayo sa ating pong panalangin pagtatapos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo po nga tayo magkaisang manalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po o Diyos sa tagumpay ng aming banal na gawain, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na sa bawat yugto ng aming pananambahan, Panginoon, na nariyan ang iyong nilangisan, Panginoon. Maraming salamat po sa mga papuring awit, Panginoon, sa mga pinagpalang buhay na patutuo, Panginoon, maging sa pagbibigay ng ikaput handog na siyang susi ng masaganang pagpapala, O Diyos, at higit sa lahat, Panginoon, ang masaganang pagkilos ng iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan, O Diyos. Maraming salamat po maging sa iyong banal na salita na aming pinag-aralan, O Diyos. Salamat po na ang mga salitang ito ng Ebanghelyo ng kaligtasan, O Diyos. Ito'y pagkain ng aming kaluluwa na nagugutom, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at kung paano mo kami idinako, O Diyos, sa lugar na ito ng payapa at ligtas, O Diyos.
patuloy na muli mo kaming idako dito sa araw ng Wednesday at Friday, Panginoon, at upang ikaw muli ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon, at sa aming pag-uwi, sa aming paghiwa-hiwalay. Patuloy mong ingatan ang bawat isa sa amin, patuloy na ang iyong proteksyon ang manatili sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Diyos, at patuloy na manatili ang pag-ibig sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. and Amen.